Magandang araw po sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. At andito po kami ngayon sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng Kuya po. At meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito. So ito po yung Barangay Road, going po ito sa sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper ng Kuya po. Mga 1 kilometro mahigit lang po dito, siguro yung layo po niya sa palengke. At dito po meron kayong mountain view sa part po na yan. At kitang-kita rin din po yung mountain view na yan sa property. So i-explain ko po sa inyo, itong property na ito ay meron po siyang right of way, pero yung right of way nabili na po nila. So naayos na po, okay na po yung right of way, wala na tayong problema dyan, wala na pong issue. Ang gagawin na lang po natin sa property na ito, sa right of way po na ito ay isasaayos na lang po natin. So papasokin natin yung property. So dito po yung kanyang right of way. At yung area po pala ng property na ibebenta po namin, pinapabenta po sa amin sa araw na to, ay 3 hektarya po ito na mango farm. May unfinished na house, may kulungan ng baboy, at meron po itong 25 daw po na puno ng mangga. Ayan po. So ito po yung kanyang right of way. Ayan po. Ito yan, diretso dito eh. Pag ganun po yan. So isasaayos po natin. Sa ngayon po kasi ay ano po ito, hindi pa po nila naayos yung hindi po nila na-develop yung right of way, hindi po nila nasaayos yung kalsada. So madulas nga lang po at maputik. So talagang kailangan natin ayusin. Ito na po yung right of way po. Pag ano na po yan, diretso po yan doon. Ayan po. So ito na po yung property. Kaso nga lang po, i-explain ko ng maayos to. So itong yung nakikita nyo pong anasemento po na ito, part pa rin po ito ng right of way. So ang property po, dyan po mag-start sa may bahay po na yan. Ito unfinished na house. Yun na po yung property. 3 hektarya po yan. Dyan po mag-start. Dito po mag-start sa ano na ito, pilapil na ito. Diretso po yan. So itong bahay na to, dyan na po mag-start yung property. At ipapakita ko po sa inyo itong loob ng bahay na hindi pa siya tapos. So meron itong 2 kwarto dito. O 2 kwarto. Ayan, 2 kwarto. Ayan po. So maluwang yung kwarto po niya. So itutuloy na lang. Nakalinya na rin po yung kanyang kuryente. Kakabitan na lang, tapos bubong na lang pong ilalagay. At konting na po to, konting saayos na lang. Ayan po. At dito po yung kanilang CR sa part na ito. Ito po yung CR po nila. So ayan, sasaayos lang po ito. At ito po yung ano niya, dito po yung maluwang na part ng property na ito. Ito po yung mga manggahan po niya. Yan po yung mga manggahan po niya. May fish pan na maluwang. Mayroon pong fish pan na maluwang. Ilan yung fish pan niya daw? Isa? Isang malaki. Sa malaki. Tapos hanggang dun pa po yan. So, may bow daw po sa bandaron pa. Bakod na yan. Ang boundary po niya, yan po. Sa tapat ng mahogany boss, yan. Sa tapat ng mahogany na yun. Yun na yung bakod. Pag ganun na. 3 hektarya po ito. Maluwang. At ang presyo po ng property na ito ay 5.7 million. At yun nga po sabi ko, malapit lang po ito sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. May konting rough road lang tayong dadaanan in case na mag-viewing kayo. Pero kahit kotse naman po makakapunta dito sa property, yun nga lang po, ipapark muna natin doon sa Barangay Road. Ayan po. So sa akin kasi hindi pa kasi na ayos yung right of way, hindi pa nila na-develop. Pero settled naman na po yun, nabayaran na daw po yung right of way na yun, binili po ng may-ari po ng property na to, yung right of way na yun sa may-ari doon sa kabilang property. So ito po yung mountain view po niya, kitang-kita po dito oh. Yan po yung bundok po ng Mount Bulaylay na tinatawag po dito sa bayan ng Kuya po. May mga tower na po dyan, mga cell site, kaya malakas po ang signal po dito. Internet connection, dyan lang din po sa kalsada. Source of water, meron na pong deep well daw po ito. Dahil yun nga po ay meron nga sila pong alagahan ng baboy po doon. So try natin puntahan doon yung kanyang kulungan ng baboy, kulungan ng mga hayop, para maipakita po namin sa inyo. Meron din po ay
Maganda po ito pag-alagaan po ng mga ayun na, for farming talaga siya. Kasi yun nga po, tignan nyo, maluwang. Pwede kayo mag-alaga ng mga baka, kambing, mag-alaga ng mga bibi, ayan, mga manok, baboy, ayan. So, may maluwang po na fish pond po doon. Pupuntahan po natin yan. Pero yung ibang part po niya na medyo malayo na po, baka hindi ko na po mapuntahan. So, drone video na lang po ang maghahatid po sa inyo doon sa mga part po na yun. Ulitin ko po, 3 hektarya po ito. At ang maganda po dito, ipa-plus ko po sa screen yung kanyang title dahil sinend po sa akin yung title po. Kaya at least makikita nyo po. At ito nga po ay TCT Torrents title na po siya. Tax updated. At ito nga po yung unang puno ng mangga dito. Ayan. So yung baka, tumatakbo ako siya sa drone. Ayan. Naririnig niya kasi yung tunog ng drone kaya natatakot siya. Siguro alam niya bubuyog. Ayan po. So 25 na puno ng mangga. At ang maganda rin po dito, yun nga po sabi ko sa inyo, TCT title na po ito, electronic title na po siya, na buhay pa po yung nakapangalan sa title. Yun na po ang kagandahan po nun. Buhay pa po yung nakapangalan sa title. Kaya no extrajudicial deed of absolute sale po ang mangyayari po dito. Ayan po. So puntahan natin yung ibang part ng property na ito. Puntahan natin yung kanyang fish pond. Ito ang kanyang mango farm. Tignan nyo na po yung kanyang mango farm po. Kung gaano kaganda. Mas maliliit pa yung mga mangga po niya. Siguro nasa mga 20 years pa lang po itong mga mangga po niya. Tignan nyo po kung gaano kaganda yung mga dahon po niya. Tapos yung iba may mga bulaklak na. So ibig sabihin nito na sprayan na po nila. So andun po yung ibang part ng manggahan po niya. Sa part na yan. Ayan po. So i-highlight ko na lang po yung sa drone video yung boundary ng property nito. Ang sabi naman po sa amin na relocate survey na daw po ito, pero yun nga na po, hindi po kami nagpa-relocate po nito. Kaya mas maganda matanong natin sa may-ari kasi siyempre andun sila na nagpa-relocate po sila. Sabihin ko po sa inyo, itong property na to ay nabili din po nila yung may-ari po ngayon. So yung may-ari po ngayon ay binebenta naman nila ulit. Ayan. So 5.7 at may konting bawas pa naman daw. Depende na lang sa usapan po nyo yan. Baka ibibigay po nila ng 5.5, mga ganun po. Pero yun nga po sabi sa amin, i-asking mo ng 5.7 pag may buyer kayo at gustong kausapin kami at gustong i-negotiate yung price. Sabi naman po sa akin, kausapin natin, sabi naman po niya. Pero itong mga alagang mga baboy po, sa caretaker daw po ito. So ibig sabihin, hindi po kasama sa bentahan tong baboy. Unless na lang po kung ibebenta po sa inyo, bibilhin na lang. Ayan po. So ito naman po yung kanyang fish pond. Ganda ng fish pond po niya. Maluwang. At pwede kayong mag-alaga ng ano dito. Yung mga hito, tilapia. Maganda po alagaan po yung ganyan. Hito tsaka tilapia. At meron po silang kubo dito. Yun nga lang, kailangan nating isaayos. Binahayan na ng ginawang silungan ng mga kambing. Ayan. So yung property hanggang doon pa po yan sa part po na yan. Yung boundary siguro, ewan ko lang kung nalagpas pa sa hanggang doon sa may kawayan na yan or ano po. Dahil maluwang nga po ito, 3 hektarya. Kaya hindi ko po malilibot po ito ng buo. So yung mga bang parte na lang kung saan ako makakaabot. So ito yung kanyang deep well nila. Ito yung deep well nila. Ito po yung deep well nila. Maglalagay na lang tayo ng ay yun, andun. Secondary deep well yun. Back up. So dito po yung kanilang deep well na naka-install na po. Dito sila kumukuha ng dito sila nag-iigib ng tubig para pang po nila sa mga alaga po nilang baboy. So ayun po, malakas po yung tubig malakas yung tubig. Yeah, at least may deep well na po siya, naka-install na. At i-develop na lang natin po kung sakasakali po. Ayan. So yun po yung unfinished na house. Tapos yung part po na yan, mga kabahayan na po yan. Papunta na po sa National Highway po yan. Sa National Highway po, Pangasinan Nueva Ecija Road, siguro estimate ko lang nasa mga kalahating kilometro lang siguro na layo po niya doon.
Tapos ang magandang exit po nito kung sakasakali, exit na lang po kayo, tapos meet up na lang po tayo sa munisipyo po ng Quiapo. Ito po yung maganda po dito talaga kasi tignan nyo naman po, kitang-kita nyo yung bundok. Pinaka background nyo po yung bundok. Tapos malakas ang signal. Andyan yung mga cell site mga tower. Tapos meron po meron pong zipline po dyan na dinarayo rin po. At ayan po, hanggang doon pa po yan. Hanggang doon pa po yan. Malayo-layo pa po dito. So 3 hektarya po kasi kaya maluwang. At ito naman po yung kulungan po siguro o kubo. Kubo ito. Kaso nga lang sira na. Hindi na nila inaayos. So andito po yung ibang mga parte po ng manggahan po niya. O mango farm po niya. Ayun po. Ibang part po ng mango farm po niya. Madamo nga lang po ngayon, pero kung sakaling mabili nyo po ito at gusto nyo ipalinis, yun nga po sabi ko sa inyo, nangongontrata po kami ng paglilinis para makatulong din po kami sa mga kapwa naming mga tao sa amin na walang trabaho, para mabigyan po namin sila ng trabaho. Yan, hanggang doon pa po yan. Maluwang. Tapos maganda yung manggahan niya. Sa mangga, 25 na mangga, malaki na rin po kita po dyan dahil mahal po yata yung presyohan po ng mangga po ngayon. Madamo nga lang, pero ito dati po siyang bukid, tinamnan nila ng mangga. Pero kung sakaling gusto nyo magbukid, pwede naman po itong bukirin. Pwede po bukirin to dahil ngayon po ay hindi po nila binukid, pero pwede natin bukirin o kaya tamnan po ng mga gulay. Yun po yung maganda po dito. Or kung gusto nyo po, sa inyo naman po yan, kung gusto nyo i-develop as a farm resort, kagaya ng Sarmata, Armandos, mga ganyan po dito sa bayan po ng Quiapo, ay pwede naman po. Or kung ano yung gusto nyo i-develop po dito. Yung mga mangga po na yan ay hindi na po sakop, yan na po yung boundary po nila, malapit sa boundary po. Kung nakita nyo po yung Madrid Kakukunan, yun na po yung boundary po dyan, diretso na po yan hanggang dun. Dun sa part po niya may bahod na rin daw po doon. So sa ibang part po kasi may mga bahod na po siya, bahod ng kabilang lote. Kagaya po dun sa kabila doon, may bahod na po doon na bahod po ng kabila. Ang bahod nila barbed wire na ilang patong, nasa 5 yata o 6. Tapos ang poste po niya is tawag dito, bakal na may nakabuhos ng semento. So yung part na yan may bahod na, nakalas na po tayo dyan. Kung sakali magbabahod ka na lang dito sa part na ito yung babakuran. Doon sa part na yun may bahod na rin daw So dito na sa part na ito yung babakuran kung sakasakali. Ayan po. So sabihin ko po sa inyo, yung po dito, yung obligasyon po ng seller sa 5.7 po na price po ng seller, sagot daw po niya yung capital gain tax. Kahit saan kayo po magtawaran, sagot pa rin po niya yung capital gain tax at ganyan din po yung porsyento ng kanyang ahente. Tapos si buyer naman po, sasagutin po niya yung deed of sale tsaka transfer of title na po. Tapos yung relocation survey, kung gusto nyo pa-relocate po ulit, nasa sa inyo po yan. Kasi na-relocate naman na daw to pero kung kayo po, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pa ipa-relocate. At least para malaman nyo rin po yung mga boundary po ulit kung sakasakali, at kung sakaling may natanggal na muhon ay pwede natin palagyan ulit para at least may alam nyo po yung eksaktong boundary po ng property na ito kung kayo po makabili. Ayan. So madamo lang talaga madamo lang ngayon kasi yung caretaker po ay medyo may edad na rin po sila, kaya hindi po nila siguro maayos, pero tag-ulan na rin po kasi kaya mabilis po tumubo yung mga damo. Nung summer to sigurado malinis to, baka walang kadamo-damo to. Ayan, may damo man pero lantang-lanta na yung damo o patay na. Ayan. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po sa akin. Kung gusto yung puntahan tong property na ito, mag-schedule po kayo para masamahan po namin kayo at ma-explain po namin at maipakita po namin sa inyo ng personal tong property na ito. Yan, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and pakipollow po ko sa aking Facebook at pa-join po sa aming group sa Team Realtor Lot Listing Group para in case na kung gusto niyo pang bumili ng ibang pang property
may mga pwede pa po kaming i-offer po sa inyo na property kung sakasakali po. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless.